1 to 5. Romans 2, 1 to 5. Title ng ating mensahe ay Righteous Judgment of God, Part 1. At ito ay yung danger of the moralism. Romans 2, 1 to 5. Let's read. Therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another, you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. We know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things, and yet do them yourselves, that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance, but because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. Let's pray. Maraming salamat sa pagbabasa ng iyong salita, Panginoon. Nawa ituring po namin ito na itong otoridad, bilang otoridad sa aming mga sarili. Magpasakop po kami, Panginoon, at tulungan mo kami na maunawaan ito. Nawa ay palambutin mo ang aming mga puso, buksan ang aming isipan, Lord, para mas maunawaan namin. Hindi po namin kaya kung sa aming sarili lamang. Lord, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa mga aming maririnig ngayong umaga. Maraming salamat at papuri sa iyo, O Lord, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so ayan, at Happy Lord's Day po muli sa atin. At praise God, malamig. Hindi ko alam kung masarap ang malamig dahil konti tayo. Pag mainit, mas maganda na lang palang walang aircon, no? Para kasi tinesting tayo ng pag may aircon Ayan, lamig, no? Ganyan lang pala ang attendance natin. Okay, pero puri ng Panginoon kasi decree niya ito, providence niya ito, at nawa ay tanggapin natin itong mensahe na very personal, no, sa atin. Okay, so last time, mga kapatid, may bagong ipapalabas. May nakita akong bagong ipapalabas na movie, na something na hindi ko talaga siya i-recommend, no, na panoorin. Una, siguro, yung cast of characters ay dahil sila ay kabilang sa mga nagtitwist ng creation ng Panginoon at nagpo-promote ng immorality. At ikalawa, dahil sa prinsipyo ng kwento na ang buong movie na yon ay wala talaga, no? At taliwa sa prinsipyo ng ating Panginoon. So nakot yung aking attention, lalo na nung sinabi ng isang cast na character doon na sinabi niya, di man tayo ang best na representative ng mundo, mabuti naman tayong tao. Non-verbatim. Isipin niyo yun, hindi naman tayo best, pero may kabutihan sa atin. Kaya parang ang dating, don't judge us. Kung gusto nyo, kayo lang, edi kayo, standard namin yan, ay standard niyan, ito standard namin. Okay? So, anong ang gusto kong patunguhan dito? Evident dito na ang tao, pag nakita nila na hindi sila tanggap sa isang standard ng isang lipunan o isang grupo, gagamitin na nila yung kabutihan card. O wala namang naaagrabyado card, no? At yan ang takbo ng mundo. Pag ikaw, kunyari, may nahuli ng magnanakaw, ia-aresto, sabihin, mabuti talaga siyang tao. So, ang tinitignan, dinadiverse tayo sa ugali niya, sa kabutihan niya, hindi doon sa nagawa. Kaya ang ganda nga nung sinabi ni Ariel, sama ko na lang kasi yung kay Pura Luca Vega, na ba't niyo ako i-judge? Kasi hindi niyo naman ako kilala. Okay? So sabi nga ni Ariel, sa hukuman, hindi ginajudge kung sino yung tao na yon, ginajudge kung ano yung naging action. At yun din ang
ating pag-uusapan ngayon. Sa next na sermon, talagang sinabi ng Panginoon, ang pag-judge naman talaga ay through actions. Medyo controversial, no? Parang pag sa isang dinig mo, parang hindi salvation by grace. Pero, yon, we are saved by grace, but we are judged by our deeds. Okay? So, maliwanag yon, sinabi dito, pero i-explain ko to sa next sermon. So, ito nga, no? Pag nakita nila na masama yung kapwa nila, titingin sila sa sarili nila at iisipin na hindi naman ako ganun kasama. Okay? Nagkakaroon na ng way nung kung sino ang mas mabuti at hindi. Kaya tingin nila, absuelto na sila pag meron silang nagawa. May iisip nila sa sarili nila na mas mabuti naman ako doon. At kung may dapat hatulan, ay siya dapat, hindi ako, kasi hindi naman ako ganun eh. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako pumapatay ng tao. Nakita nyo? Nagkakaroon ng comparison at ang ginagamit niyang timbangan ay ang kanyang sarili. Na never nyo maintindihan. Kasi sarili ko to. Hindi nyo pa naintindihan kasi hindi nyo pa naranasan. Narinig nyo yung mga ganun dialogue. No? So, sa batas, walang ganun-ganon. Pag ginawa mo, ikaw yung nag-commit ka, at kailangan may penalty or parusa. So, parang ganito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Kung sa chapter 1, 18 to 32, ay naging taliwas sa standard ng Diyos ang mga Hentil o Gentiles, dito naman sa chapter 1, chapter 2, 1 to 5, ang naging standard naman ng kaligtasan ng mga Hudyo ay ang kanilang mga sarili. Okay? Ginagawa nila, titimbangin nila ang kanilang kapwa at kinukumpara sa kanilang mga sarili na ililigtas sila ng Diyos kasi di naman sila malupit o masama katulad ng iba. Narinig nyo yung kanina na binasa ni Deacon? Napakasakto ng aming verses na pinagkuhanan. So, sa biyaya ng Panginoon, ngayon, mga kapatid, mag-open tayo ng bagong chapter sa Epistle ng Romans at nandito na nga tayo sa chapter 2. Para mas ma-appreciate natin ang chapter 2, kunin ulit natin yung konteksto nito. Alam natin na ang sulat na ito ang Romans ay para sa church ng Roma. At ang nagsulat ay si Pablo. Halo ang congregation doon. Ibig sabihin, kung halo, ito ay may Hudyo or Jews. Ito rin ay may Gentiles or Hentil. Ang Jews, ito ang chosen race ng Diyos. Mula ng Old Testament, sila yung bayan ng Israel na pinili ng Panginoon. Nasa kanila si Haring David, si Abraham, si Moses, si Noah. Yung line na yon. At sila ay ang may Bible. Sila ang may salita ng Panginoon. Sila ang may batas ng Diyos. Okay? So, ang Gentiles, lahat ng lahi na hindi Israel. Sila yung mga pagano, Diyos-Diyosan. Okay? So, sila yon. At tayo, kabilang tayo sa Gentiles. Kung may Jews dito, magtaas ng kamay, baka nami-misrepresent kita. Kung may mga Hudyo dyan, sorry po. Okay, so hentil tayong lahat, mga Pilipino. Okay? So 1:16-17, chapter 1:16 to 17, dito sinabi ni Pablo kung bakit niya hindi kinakaya ang gospel ni Kristo. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng tao at nahayag dito, na-reveal dito ang righteousness niya na hindi para abutin at hindi rin ito para paghirapan, pero ito ay para ibigay sa lahat ng mga nananampalataya kay Christ. Ito ay as a gift through faith alone in Christ alone. Ito ang good news ng Lord sa lahat na hindi nakabase sa kanilang gawa ang kaligtasan, pero ito ay grasya na ibibigay sa lahat ng maniniwala sa ginawa ni Christ sa krus. Na siya ay namatay para sa kasalanan
kasalanan at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay muli at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Ama para kung sino man ang maniwala ay maliligtas at hindi mapapahamak. Ito ang gospel kung bakit hindi kinakahiya ni Pablo dahil ang gawa ni Kristo ang pinag-uusapan dito. Hindi kung ano ang kaya nating gawin o kung ano ang kaya nating i-earn para maligtas. Hindi kung ano ang kaya nating isipin. Pero alam natin na ang pag pinag-uusapan ay ang kaligtasan na palaging nakadikit ang puot ng Diyos. Na kung sa mga naniniwala ang gospel ay ang good news, sa mga unrighteous naman, ang gospel ay isang horrifying news. Nakakatakot. Darating na ba si Christ? Nakakatakot. Pero sa totoong mga anak ng Panginoon at nananampalataya kay Kristo, ito ay mabuting balita na at last, darating na si Kristo. Sa verse 18 onwards, andito yung rason kung bakit kailangan ng tao ang gospel. Inilahad ni Pablo rito na inihayag ng gospel ang puot ng Diyos sa mga hindi naniniwala. Sa mga taong wala sa Diyos, sa mga nire-reject ang katotohanan. At mula 1932, pertaining si Paul dito sa mga hentil na walang mga Bible at batas ng Diyos. Tayo yun. Okay? Kung paano, sa verse 1, chapter 1 sinasabi ko kung paano nila sinupres ang Diyos at pinagpalit sa mga Diyos-Diyosan, in-establish nila ang idolatry na abominable sa mata ng Diyos. Pinapakita rin dito kung paano pinervert ang creation at pag-ibig ng Diyos na nag-lead sa immorality at wickedness ng tao sa ibang tao. At isinama rin ni Pablo dito yung mga hindi naman gumagawa ng mga karumal-dumal na mga kasalanan sa mata ng Diyos, pero sumasang-ayon naman. Ina-approve naman, okay lang yan, maganda yan. At evident nga yan na pag-usapan natin sa mundo. Diba? May mga magulang, sila pa'y nagtutulak sa mga anak nila na maging LGBT, mapunta doon sa community na yon. So pinapakita rito ang indictment ng Diyos through Paul, lahat ng ito ay under ng judgment ng Diyos. Ito ay ang wrath ng Diyos. Dito sa 1:19-32 ng Romans, lahat ng tao ay guilty. Though ang majority niyang kinakausap ay ang mga hentil nga or Gentiles. Pero lahat may gantong kasalanan. Pertaining pa rin ito, kahit pertaining si Pablo sa Gentiles, mafe-feel ng Jews na sila rin ay guilty dito. Kaya ito ang gagawin niya sa chapter 2. Kumbaga, nasa isang courtroom, isa-isang binibigay ni Pablo yung indictment ng Diyos sa mga tao, specifically sa dalawang grupo, no? Sa Jews and Gentiles. Sa Jews na may Bible at batas, at Gentiles na walang Bible at batas, mga pagano. Dito sa ginagawa ni Pablo, dito natin ma-appreciate yung kanilang style sa communication. Gumagamit siya ng style na may imaginary na meron siyang dialogue, no? Ang technique na ito ay ang diatribe na tinatawag sa communication. Parang sa chapter 1, may sinasabi niya dito sa mga Gentiles na ito ang mga naging kasalanan nyo, ni-reject nyo siya, imbis na pasalamatan, i-glorify nyo siya, pinagpalit nyo pa siya sa mga idols, at ina-approve nyo pa. No? Ganto kayo, ang judgment ng Panginoon ay nasa sa inyo kasi wala kayong excuse na sabihin na wala ang Diyos, na hindi nyo kilala, na hindi nyo alam na may Diyos at may katotohanan na dapat sundin. Okay? So, ang iniisip ng mga Diyos naman dito, Gentiles yung kausap niya sa chapter 1, sa Jews, na habang sinasabi ni Paul sa Gentiles, na ang mga kasalanan at ang judgment ng Gentiles, sinasabi naman ng mga Jews, ayan, tama yan, Paul. Yan mga Gentiles na yun talagang sasama niyan, grabe.
Para sa kanila talaga yung mga judgment na yan. Dapat yan mapunta sa mga impyerno eh. Sa impyerno pala. Kasi nga, ang alam ng Jews sa Gentiles, sila ay mga panggatong sa impyerno. Okay? Kaya ang gagawin ni Paul, dito sa chapter 2, dahil nag-a-assume siya na gano'n ang iniisip ng Jews, huwag kayong matawa, mga Jews. No, mga Hudyo kayo. Parehas lang kayo ng kalagayan. Nasa inyo rin ang judgment ng Diyos. Huwag kayong conceited. Huwag kayong pakampante. Hindi kayo, wala kayong ligtas. Hindi kayo excused sa judgment ng Panginoon. So, ito turn ni Paul sa Jews ang attention niya at sasabihin niya dito yung indictment naman ng Diyos para sa mga Jews, no? Or mga Hudyo. Ano nga ulit yung characteristics ng mga Jews? Ito nga yung mga Pariseo. Sila ay mga self-proclaimed set apart. No, sinet apart nila hindi para sa Diyos. Sinet apart nilang sarili para sa ibang tao na makita na sila ay mas mataas, mas may alam, mas ligtas. Sila yon, no? At sila ay mga religious, sila ay mga man-pleasers or mga moralist. Okay? Ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. May titignan tayong dalawang mensahe sa passages natin ng 1 to 5. Ang clear ko lang, ang kinakausap ni Paul dito ay mga Hudyo at mga Gentiles na hindi believers. Okay? Hindi pa ito converted. Kabit pa rin ito doon sa verse 18 ng chapter 1 na sila ay under wrath ng Panginoon. Okay? So, ang aim natin ngayong umaga, para sa mga believers, may this message will lead us to a greater genuineness and sincerity in our Christian walk. Sa mga non-believers naman, may this message will lead you to face the reality of God's judgment. We believe na hindi ito aksidente, na kung ikaw ay naririto, huwag mong i-reject ang mensahe na ito. Ito ay sinasabi sa iyo ng Panginoon. Okay? Huwag mong tigasan ang iyong puso pag narinig mo ang mensahe na ito. So simulan natin sa unang puntos, the basis of God's judgment o ang batayan ng paghatol ng Diyos. Pasensya na at ako'y kinakapos na. Okay, so ito ay kukunin natin sa verse 1 to 3. Okay? Ito yung batayan ng paghatol ng Diyos. Ina-address ni Pablo dito, yung mga Jews, remember? Ang Romans 2. Ito ang John 3. Ito ang Nicodemus. Okay? So, in a way, makikita natin yung pattern na ginagawa ni Paul at ng mga apostol. Iisa lang. May uniqueness, pero iisa lang. Okay? Kilala natin na ang Jews o Hudyo ay mga reliyoso. Sila yung mga panlabas lamang magagaling. Gusto lang nila ipakita sa mga tao kung gaano sila kabanal. Di ba? Nakita nyo, pag sila ay nag-ayuno or nagpe-pray or nagpa-fasting, hindi sila nagsusuklay. Tapos nagpe-pray sila sa public at paulit-ulit yung kanilang panalangin. Para hindi naman mag-glorify ang Diyos, pero para sila ay mag-glorify ng mga tao. Na sila ay hangaan, sila ay mas... Kasi pag ikaw ay, lalo na pag naging Pariseo ka, meron kang makukuwang datung. Some benefit. Okay? Kaya maraming nag-aspire na maging tagapagturo ng salita ng Panginoon. Hindi dahil sa pagsunod nila, gusto nila ang Diyos na sundin. Pero sa mga ginagawa nila ay para sila ay hindi mabash. Di ba? Or hindi sila matanggal yung kanilang inaalagaang reputation sa mga tao, hindi bumaba
respetuhin pa rin sila. Yan yung mga gusto nilang mangyari. In short, sila nga ay mga man-pleasers. Naalala ko yung sinasabi ni Christ sa Matthew 23 sa mga Pariseo na sila ay mga hipokrito. Na alam nila na ang kautusan pero wala silang pag-ibig sa kapwa. Sabi doon, they don't practice what they preach. At imbes na humility ang makita, pride ang pinapractice nila. Inaangat nila. Di ba, nakita nyo? Gusto nila, best ang upuan nila. Gusto nila, yung engrande yung kanilang mga entrada. So, ganun katindi ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo. May isang instance pa nga yung kanina, yung kay Deacon, sa Luke 18, 11 to 12. May nag-isang nananalangin ng isang Pariseo, ang sabi, "O Diyos," tignan niyo po ang panalangin niya. Ito po ang style ng isang moralist, isang relihiyoso. Hindi po masama ang relihiyoso, no? Religion. Ang religion ay may true and false. Binababa nila ang religion kasi ayaw nila ng commitment ng pag-worship ng kanilang gagawin sa isang church. Anything na dapat may pag-worship at pagsamba at may pag-serve, ito ay religion. So, kung ikaw ay nasa gospel na religion ka. We can say that. Okay? Minsan binababa kasi ng mga tao ngayon, ay hindi kami religion, relationship lang kami. Bakit? No, walang commitment. So, ang pinakatama, kami ay religion na may relationship kay Christ. Hindi pwedeng relationship lang, hindi lang din pwedeng religion lang. So, ang pinaka-safe, dahil nga na-distort na, we are in Christ. Yan na lang. Christians tayo. Okay? Tignan nyo po kung paano maging hindi ayos ang puso ng mga reliyoso na ito na nagsasabing sila ay ama ng Diyos, anak ng Diyos. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw. Kita nyo, parinig. Mga magnanakaw. Minsan parang gano'n, no? Na mandaraya, manghangalunya, na katulad niya, o kaya katulad ng maniningal na buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Nakita nyo? Ang prayer niya, nakasentro sa kanya, nakasentro sa portfolio niya, sa resume niya. Saan niyo pa makikita to? Doon sa Matthew 7, no? Na hindi kilala ni Christ. Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Ibig sabihin ng kilala doon, wala tayong relasyon. Wala tayong intimate relationship. Pinapakita doon, bakit po? Lord, hindi mo ko kilala. Nagpapaalis ako ng espiritu. Gumagawa ko ng himala sa pangalan ng Diyos. Nakita nyo, lahat external. Hindi nakita na nagpakabanal ako, sumunod ako kay Kristo, nag-take up ako ng krus. Sabihin, ang kanyang way ng salvation, ang kanyang sarili. At ang kanyang outlet lang para mas lalo mag-glorify siya, kasama ko ang Diyos. Tignan nyo po, no? Nakita nyo po ang ugali ng mga Hudyo or kultura ng mga Hudyo. Hindi ko po linalahat. Marami kasing Jewish na na-convert. No? Pero syempre, hanggat di sila, ito pa rin yung kultura nila. Okay? Ganito po sila. Though alam nila na may Diyos, pero di nila alam ang katotohanan. Nire-reject nila. Sila mismo ang nagpapako sa Savior na sa mga magliligtas sa kanila. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga nandun ay hindi naligtas. Pwedeng sila ay nagkaroon ng pananampalataya nung nag-preach si Peter sa Acts 2 sa Jerusalem at di ba nga na-disperse at napunta nga sa Romans yung iba. So hindi natin masasabi. Okay? Ang pagkakaalam ng mga Hudyo ay maliligtas sila dahil sila ay highly favored ng Diyos.
na sila ay pinili kasi nasa kanila ang batas, nasa kanila ang Bible. Sila yung ina-address ni Pablo sa verse 1 to 3. Kung ang mga Gentiles ay walang excuse para hindi nila malaman na may Diyos, sila naman ay walang excuse sa judgment ng Diyos. Dahil sila ay pinili. Porket pinili sila na ay excuse, hindi po ganon. No? Sinasabi ni Pablo, hindi ganon ang judgment ng Diyos. Na mas marami silang alam, kesyo marami, kabisado nilang salita ng Panginoon, kabisado nila ang batas, dietary, yung sa land, lahat ng mga batas, mga positive laws, sila pa ay nasa lahi ni David, lahi ni Abraham. Hindi nangangulugan na ito ay magse-secure sa kanila sa puot ng Diyos. Kaya ang tendency nila, they judge others na mas higit sila sa iba, lalong-lalo na sa mga Gentiles. Sila ay nagiging moralist, na nagiging basihan ng judgment ay ang sarili nila. Yun nga lang, taliwas ito sa sasabihin ni Pablo sa verse 1 to 3. Yung paghatol mo sa iba, sabi ni Pablo, verse 1 to 3, verse 1 at 3, yung paghatol mo sa iba ay para na ring paghatol mo sa sarili mo dahil ginagawa mo rin yung mga yon, yung mga bagay na yon sa iyong sarili. Meaning, ine-expose ni Pablo yung puso ng mga Hudyo, yung mga moralist na to. Though hindi sila pumapatay o umaakto ng externally do sa mga karumal-dumal or wickedness na kasalanan, sila pa rin ay hahatulan. Sila pa rin ay katulad ng mga ito, ng mga Gentiles na to. No? Bago ko daanan yon, ano muna ang moralism? Ito ay not necessarily under sila ng isang religion. Pero kadalasan sila ay free to do kung paano nila tignan ang kaligtasan, kung paano sila masave. Gagamitin nila yung law, yung batas, para pangligtas ng sarili nila. Ay, do not steal. Yan, kala nila, pag hindi sila gumawa ng pagnanakaw, maliligtas na sila. At ang law naman, ito rin ay ginagamit nila din na weapon against sa ibang tao. Yung mga mahilig humatol sa kapwa para masabi na sila ay absuelto sa judgment ng Diyos. So hindi po ganito yung basihan ng Diyos sa kanyang hatol sa katotohanan, no? Ang mga Hudyo, iniisip nila na sila ay maliligtas dahil nakikita nila na mas grabe yung gumagawa ng mga external kesa sa internal. Di ba sabi ko nga kanina, hindi naman sila gumagawa ng external. Paano sila nagkakasala? Sa puso nila. Di ba sabi ni Christ, ang pagkakaroon ng galit sa kapwa na nagkakasala ay same sa murder. So kung ikaw pala ay galit sa kapwa mo, sa kapatid mo, hindi mo siya matanggap, ma-forgive. At ikaw ay nanggagalaiti sa kanya at alam mo sa sarili mo na sining yan, wala kang pinagkaiba kay Hitler. Wala kang pinagkaiba doon sa mga nababalitang mga chop-chop. Ang tinitignan kasi dito, kung guilty ka o hindi. Though mayroong mga talagang decree. Nag-store talaga ng wrath ng Panginoon yung mga ganyan. Yung mga kung nagko-commit ng mga murder. Pero ikaw, nasa isip mo, diba? Kunyari, hindi naman ako nagko-commit ng adultery. Pero sa isip mo, pag nakakita ka ng picture, babae, or kung lalaki, at may pagnanasa, nag-commit ka na rin ng adultery doon. So, wala kang pinagkaiba sa mga
tao na nagko-commit mismo nun externally. Nakita nyo po kung paano naging equal ang Jews at ang Gentiles sa judgment ng Panginoon? Ito ang basihan ng Diyos, ng judgment niya. Gantong klase ang judgment ng Diyos. Ito ay ayon sa katotohanan. Ayon ito sa kanyang kabutihan, kabanalan. Ano ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan, sabi sa John 17:17. At ang salita ay nagmanifest kay Kristo. John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. So si Kristo ang katotohanan. At sa salita ng Diyos, dito nakalahad ang batas niya na basihan ng kabanalan niya. Nandito ang kanyang Decalogue or 10 Commandments. Di ba? Nalaman natin ang law, hindi naman ito nagliligtas. Pero makita natin kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano tayo karumi sa harapan niya. Sa mata ng batas ng Diyos, lahat ay nagkasala, lahat ay lumabag sa batas. Kaya na lang ganito ang pag-rebuke ni Paul sa mga Hudyo, sa mga moralist, dahil hindi sila ligtas sa hatol ng Diyos. Ano ang hatol ng Diyos sa kanila? Same judgment sa mga Gentiles. Kung paano nakita nyo yung chapter 28, chapter 1, 28 to 32. No? Ito yung mga ginagawa ng mga Gentiles. Gumagawa sila ng hindi pagiging matuwid, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, pagkakamainggitin, pagpatay, paglalaban-laban, paglilinlang, hanggang manakit at pagsisitsit. Sila ay mga mapanirang puri, namumuhi sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang, mapaglikha ng masasamang mga bagay, at masuwayin sa mga magulang. Itong mismong mga sinabi na ito ng mga kasalanan ng Gentiles, napansin nyo sa chapter 2, gumamit si Paul ng therefore. Ibig sabihin, consequently, or parehas lang kayo ng ganito rin ang kinocommit ng mga Hudyo. Okay? Kaya hindi ligtas. Hindi sila excuse. Hindi sila paborito ng Diyos. Ang hatol sa kanila ay nasa ilalim sila ng puot ng Panginoon. Dahil sa kanilang paglabag sa batas ng Diyos. At kung lahat ay lumabag sa batas ng Diyos, lahat ay subject sa penalty, sa parusa. At alam natin, walang tao ang hindi lumabag sa batas ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lang tayo, makasalanan na tayo. Namana na natin yung guilt ni Adan nung siya ay nag-disobey sa Diyos. Nung na-break niya ang law, yung kanilang covenant ng Panginoon sa garden. Mga kapatid, matuwid ang hukom natin. Wala siyang sinisino. Hindi uso sa kanya yung favoritism. In His judgment, there is no partiality. Unbiased ang paghatol niya. Lahat ay haharap sa hatol niya. At doon malalaman kung ikaw ba ay kay Christ, kung ikaw ba talaga ay nasa panig niya o hindi. Ang punto, the reference of God's judgment is His holiness revealed in the law. Hindi kung ano ang ugali mo, masayahin naman ako, light lang ang personality ko, hindi naman ako nakakapagbabagabag ng mga kaibigan ko, malakas ang karisma ko. Joker nga ako eh. Pero hindi yan nagbabago sa katotohanan na ikaw ay nagkasala sa batas ng Diyos. Ikaw ay haharap at haharap sa hatol ng Diyos.
So, paano natin ito marerelate sa church? Sa atin ngayon, mga nagpo-profess ng may pananampalataya. Sadly, mga kapatid, kung di tayo watchful sa kilos at pag-iisip natin, sa pagsasalita natin, nakocommit natin ang very sin na ito. Yes, of course, kung nakocommit natin ang sin na ito sa mga true believers, di naman na mawawala ang salvation. Kaso, very dangerous sa pagiging useful mo. Useful natin. Marami kasing nabubulag sa kung ano ang status nila ngayon. At yun ang nagiging basihan nila ng pag-judge. Reformed ako. Parang ang dating, hindi ka na, untouchable ka na. Gospel-centered ang pinapakinggan ko at binabasa ko. Parang ang dating, inilalayo mo na ang judgment sa iyo. At ito ay naglilid sa pagiging self-righteous. Lalo pag alam mong nasa tama ka, we are prone to be prideful. At sa sobrang bilis natin makakita ng kamalian ng kapatid, ayaw na natin siyang kausapin. Okay lang ito, pero kung hindi mo siya matutulungan, okay lang makakita ng pagkakamali. Pero kung hindi mo siya matutulungan sa kahinaan niya, para tayong mga Pariseyo lang. Hindi masama na mag-judge. Pinapapractice pa nga sa atin yung discernment. Pinapapractice pa rin sa atin yung maging vigilant tayo. Kung we have to test the spirit, sabi sa 1 John 4, kung sila ba ay tama, ganun din sa kapatid natin. Paano tayo magdidiscipline kung hindi tayo marunong mag-judge? Paano tayo magkakaroon ng mag-a-affirm ng members kung hindi natin alam i-judge kung siya nga ay regenerated o hindi? Pero syempre, hindi naman lahat nakukuha natin na lahat ay regenerated. Pero by grace, no? Ginagawa natin yung yung alam nating tama na i-guard natin ang church. Naranasan nyo na ba na pag may sermon, yan, para sa kanya yan. Hindi yan para sa akin kasi hindi ko ginagawa yan. Siya, siya yun. Na kung hindi tayo magiging maingat sa mga ganito, mga maliliit na bagay, di na natin makikita yung kasalanan natin na ginagawa. Ang nangyayari ay nagiging fault finder na tayo. Hindi na tayo fruit seeker. At itong pagiging fault finder, ito ay something na nakakahawa. Very contagious. At pag nangyari yon, 2 years, 5 years, 10 years from now, at na-influence na ang karamihan, wala na magsasubmit dito. Kasi wala nang pag-ibig. Wala nang pagmamahal. Wala nang may gustong i-maintain ang unity. Wala nang zealous maging united, mag-serve kay Kristo. Divided na ang church dahil sa akala natin tayo lang ang banal, tayo lang ang tama. Dahil marami akong alam, marami akong nababasa, napapanood. Uma-attend ako sa mga conferences na ito. Or, marami akong nasesharan. Marami akong nasasabihan ng gospel. Minsan yung pride natin sa ganon. Minsan sa pag-worship natin, malakas kong sumigaw. Tumataas pa ako ng kamay. Kahit pawis na pawis ako. Hindi ganon. Hindi ganon nagwo-work, kapatid. Kung ganon inisip mo, repent. Marami akong naiambag sa church. Ako nag-drill ng mga yan. Ako nag-contribute ng ganito. Marami akong pagod. Ako naghuhugas. Ako nagtatapon.
Magiging ganun na ang isipin natin. Nakita nyo ang kasalanan, kung paano niya dungisan, kung paano niya sirain ang disenyo ng Panginoon. Very deceiving. Kung ganito ang mangyayari, road to division. Sabihin ko sana, road to divisory eh. Pero road to division. At yun ang pinakamasakit. Nangyari sa Ephesus, alam niyo yung 7 churches, lahat may mga indictment ng Panginoon. Inilahad yon, inilatag yon para mabasa natin at maging aware tayo sa mga paparating na kaguluhan at maiwasan natin. Kaya nga sabi ni Paul sa Ephesians 4:7, "But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift." Meaning, di lahat pare-parehas. May mabagal ang paglago, may mabilis ang pagtubo. Hindi sabay-sabay. Kahit saan naman eh. Kahit sa magkakapatid, sa pamilya. Lahat sila gets ng sinabi mo, yung isa ano daw? 1 Corinthians 12:12, "For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ." Lagi nating isipin na tayo ay parang mga parte ng katawan na di pare-parehas ang function and role sa body. Alam niyo kung ano ang common? Ang common lang natin, lahat, we still sin. Doon, nagkakaparehas tayo. Doon, pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Walang nakarating na sa kahustuhan. Walang nakakumpleto na. Yes, wala na yung record natin ng kasalanan. Nilinis na yan ng dugo ni Kristo. Pero yung mga remaining and dwelling sin sa puso natin, nandyan pa. At yan ang binabago ng banal na Espiritu. Yan ang miniministeran ng salita ng Panginoon. At yan ang trabaho natin to admonish and guard ang ating mga kapatid. We have to be reminded na may weakness rin tayo. We still commit sin. We have to be reminded na may weakness pa rin tayo na from time to time, nahuhulog tayo sa tukso. Kung lagi nating nasa isip na nagkakasala pa tayo, mag-guard natin ang sarili natin na mag-build up ng pride. Kaya lagi nating maalala, yung account ng babae sa nag-commit ng adultery sa John 8, naalala nyo? Na sinabi ni Christ, sa mga walang may kasalanan sa inyo, mauna ang mamato. Minsan namamato tayo, tinapay na nasa garapon. Lahat tayo ay nakikipagbuno pa. Nasa battle tayo. Sama-sama, sabi nga sa Philippians 1:27, we strive together with one gospel. Nakikipagbuno pa ang church. Magtulungan tayo. Good for you kung mabilis ka. Pero it is for your sanctification, perhaps, na magmahal ka ng brethren na mabagal lumago. Anong binibuild sa'yo? Patience, forbearance, kindness, love, at yung pagbibigay mo ng sarili mo. Mawawala na yung pagtingin mo sa sarili mo. Alam ko to, hindi mo alam.
Sasabihin mo pa, what wrong with you people? Kung may nag-commit man sa atin ng kasalanan, sabi ko nga kanina, okay lang na magkaroon tayo ng judgment sa kanya. Imbes na batuhin natin, tulungan natin na ma-lead ulit kay Kristo. And of course, hindi para i-tolerate lang siya, pero i-rebuke. Dahil yun ang kailangan niya. Pero we have to rebuke him with love of Christ. Kung paano nang re-rebuke si Christ sa atin. Kaya mag-ingat tayo at patuloy na mag-engage sa means of grace para lumago tayo sa pag-ibig at sa grasya ng Panginoon, na ma-accept natin ang kapatid natin sa kahinaan nila. At kung paano sila, makita natin, no? Kung paano sila in-accept ng Diyos sa kahinaan nila, ganun mo rin dapat siya i-accept. Dahil ikaw rin ay in-accept ng Diyos sa kahinaan mo. At hindi mo alam, ina-accept ka rin ng kapatid mo. Akala mo, ikaw lang nag-a-accept? Ina-accept ka rin. It's a two-way relationship. Walang perfect. Kaya ang challenge, we must exercise our judgment according to the Word, not according to our hearts. Or according to our basis, kung ano man. According to the Word, to know who needs help in growing their faith. Kaya binigyan tayo ng discernment, ng judgment, para malaman natin kung sino yung nanghihina, sino yung napupunta sa nag-a-astray na, sino yung kailangan ng tulong mo. Yun, partakers tayo ng mga gift na ito, na binigay sa atin ng Panginoon. Number 2, the kindness of God's judgment, or ang kabutihan ng paghatol ng Diyos. Sa verse 4 to 5, again, ang kausap ni Paul dito ay mga Jews, or mga religious, or mga moralist. Sinasabi ni Paul dito sa verse 4, minamaliit mo ba ang yaman ng kanyang kabaitan? Yung pagiging mabait ng Diyos, minamaliit mo? Dinidespise mo? Minamaliit mo ba ang kanyang pagtitiis at pagtsatsaga? Sabi ni Paul, paano minamaliit? Alam mo yung, sige, okay lang yan, tama na yan. Yung parang tinitake for granted mo, hindi mo sineseryoso, hinahayaan mo lang, kasi alam mong mabait naman siya. So, ang tingin mo sa value ng kabaitan ng isang tao o ng Diyos, pag ganun ang attitude mo, maliit lang. Dahil alam ng mga Diyos na sila ay favored at wala ng judgment, minamaliit na nila ang judgment ng Diyos. Hindi nila sineseryoso. Alam nila ang Hudyo alam natin na ang mga Hudyo, mga kapatid, ay hindi naman lahat tunay na mga believers. Nababasa natin kay Christ pa lang. Sinasabi niya sa John 8, kausap niya mga Hudyo, na sila ay mga sa dyablo. Ang tatay nila ay sa dyablo. Sa preaching niya at kay John the Baptist, pinagre-repent ang mga Hudyo, mga Pariseyo. Sinasabi na sa kanila na mali ang object ng faith nila. And yet, hindi pa rin sila nagre-repent. Dahil yan sa P-R-I-D-E. Pride. Maybe, iniisip nila na, kala ko ba, brood of vipers ako, pero hanggang ngayon, buhay pa ako. Or pwedeng iniisip nila, kala ko ba, father ko ang devil, pero bakit maginhawa pa rin ang buhay ko? At maging ang mga tao na walang proper understanding sa Lord, mayaman naman ako ngayon, masaya naman ako ngayon. Kahit di pala ako maniwala sa gospel, kahit wala pala akong Diyos, nagpa-prosper ako eh. Hindi ko sinasabing masama maging mayaman, no? Pero kung yun na yung contentment mo, maisip mo na okay naman na pala, kahit walang Diyos,
Basta mabuti ako at mayaman ako, nakikita ko yung kanyang kabutihan, sinasamahan ako, common grace po yun. Yung kanyang benevolence, love sa atin. Mabait naman ang Diyos. Minsan naiisip pa, trabaho niyang magpatawad. Ganto ako niya ang ginawa, ay makasalanan eh. Patawarin niya ako. Alam nyo, minsan, meron ba talagang ganun? Meron po. At hindi na natin maiisip na nagagawa na natin ngayon. Sana. Pero ito ay evident pa sa, buti nga, may kinikilala pa eh. Yung iba, di ba nga, sinusuppress ang Panginoon. Ganto nila unawain ang kabaitan at kabutihan ng Panginoon na ayos lang pala. Nakilalanin ng Diyos kasi hindi naman sila pinapabayaan. The more na maging useful ka sa community at at hindi ka nagkokos ng kaguluhan, meron akong karapatan na iligtas ng Diyos. The more na nagiging mabuti ka, mas tatanggapin ako ng Diyos ngayon. Pero hindi ganyan ang purpose ng kabutihan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 4b, hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang gumagabay sa iyo sa pagsisisi, na para ikaw ay magsisi. Kaya pala mabuti at sinusustain ng Diyos ang mga tao na walang pananampalataya at nananatili pa rin silang maginhawa o komportable sa kanilang buhay para i-lead sila sa pagsisisi. So ang punto, God's delay of His judgment is to lead people to repentance. At evident ito sa history. Sa mga Israelites, maraming rason na dapat ibaba na ng Diyos ang kanyang judgment, pero hindi nila natanggap. Bagkus patiently, hinintay pa rin niya na mailid, na hintayin pa rin niya na mailid niya ang mga tao na bumalik sa Kanya through preaching the gospel. According sa verse 5, ang patuloy na hindi pagsisisi at pagpapatigas ng puso ay pag-iipon ng galit sa Diyos. Naalala niyo sa Matthew? Di ba sinasabi ni Christ, mag-treasure ka sa heaven pag nakakagawa ka ng good works? Totoo naman yun. Pero sa next sermon yun, no? Baka maisip nyo, yun ay for salvation. Hindi po yung for salvation. Pero ang gusto ko lang diinan dito, na pag ikaw ay tinitigasan mo yung iyong puso at hindi ka nagsisisi, nag-iipon ka ng galit ng Diyos. No? Yes, akala natin, pag may ginawa tayong mabuti, nagkakaroon ka ng 100 points or dagdag points sa langit. Pero pag walang pagsisisi, itong mga kabutihan na to, apart from Christ, ito ay baliwala. Basura lahat yan. Pag hindi nakaangkla kay Kristo, kung hindi motivated kay Kristo, kung hindi in the virtue sa ating pananampalataya kay Kristo. So paano natin i-relate naman ito sa church? Kapatid, kung ikaw ay nahulog sa pagkakasala, kapatid, mga professing Christians, maybe akala mo ay favored ka na ng Panginoon. Until now, ay nagko-commit ka pa rin ng sin mo, na gustong-gusto mo. Ginagawa mo pa yan dati. Akala mo ayos lang yan sa Panginoon. At dahil hanggang ngayon ay hindi ka pa na-expose sa sin mo, at di pa yan napapublicized, hanggat maaari, mortify mo yan. I-repent mo sa Panginoon, ipapahamak kanyang sin na yan. Na-imagine ko, no, yung pakiramdam na inaaresto, may inaresto rito, ng pulis. Regardless kung siya ay may sala o hindi, pag siya ay pinusasan, di ba? Una, masakit yon sa kanya na siya ay arestuhin. Pero sa totoo lang, pangalawa doon, nakakahiya doon sa mga makakakita.
No? Ganto. Wag na nating hintayin na arestuhin tayo, disiplinahin tayo ng Panginoon publicly. I-mortify mo na yan privately. Dahil sa verse 5 nga, if we will remain unrepentant, very dangerous ito sa church. We are storing up the wrath of God. Nag-iipon tayo ng puot ng Panginoon at alam mo, hindi ito isang marka ng tunay na isang mananampalataya, ng tunay na isang Kristiyano. If you still enjoy those things na alam mong ayaw ng Panginoon at sinasabi mong Christian ka ngayon, maybe you have to reassess your faith. Questionable lang yung pananampalataya. Dahil ang gospel, ang gagawin niya sa'yo, may bago ka ng disposisyon, perspective sa bagay-bagay. Hanggang mangyayari sa'yo, may distaste ka na dito sa sins na to na pleasurable dati. Ngayon, bland na ito sa'yo. Matabang na. Yes, mahuhulog ka. The same sin. Pero, hindi mo na siya tatambayan. Pero ang gagawin mo, tatayo ka at maglalakad ka na may galit na dahil ginawa mo pa yon, na may buong pagsisisi at pagtitiwala na i-restore ka muli ng Panginoon. At ito ang nagpo-progress. Hindi ito ay paunti-unti. Hindi ito 10 years ka na, 5 years ka na, same sin. Walang paggalaw, walang pagbabago. Yun pa rin. At may pleasure. Kaya kung ikaw ito, repent, kapatid. Though ikaw ay true believer, member ka ng SGRBC, repent. We are called to be holy because our God is holy. At yung pagkakatawag na yon ay hindi isang burden, pero isang delight sa atin na maging banal. Dahil ito ay isang opportunity na hindi na kukuha ng kahit na kung sino-sino lang. Ito ay regalo, grasya ng Panginoon para mabago at hindi at mahiwalay na sa mundo. Ayaw natin magkagulatan. Like yung sinabi ni Jesus, "Depart from me, I never knew you." Kung makikita natin, warning ito ng Panginoon sa atin ngayon. Whether ito ay private sin mo, ikaw ay moralist, kumikitil ka sa isip mo, nagko-commit ka ng adultery sa isip mo, yan pa rin ay pag-store ng wrath ng Panginoon at unbecoming a Christian. Kaya we have to take this seriously and with sincerity. Ang challenge, we have to mortify our pride by repenting from our sins and to preach repentance. Kailangan natin yon. Ang repentance, hindi yung one time. Ito ay patuloy na ito ay patuloy na pamumuhay ng isang Kristiyano, no? Hindi matatapos ang isang araw niya nang wala siyang pagsisisi. Para sa mga wala pang pananampalataya, alam ko maraming ganto sa mundo. Ganto ang belief ngayon. Di nga ako palasimba, pero mabait naman ako. Palagi akong nananalangin sa Diyos. Wag po tayo pasiguro doon. Kasi nga, nabanggit kanina, only the gospel can save you. Kaibigan, alam mo na wala ka pa kay Kristo. Hindi ito dahil hindi ka belong sa church. Pero hindi ka belong sa household ng Panginoon. Hindi nagliligtas ang church. Maging member ka man ng church, pero hindi ikaw belong pa sa pananampalataya, sa household ng Lord,
walang gospel sa iyong puso, hindi ka naniniwala sa puso, useless ang membership mo sa isang local church. Kay Kristo ka lumapit nang may buong pag-amin sa kasalanan mo. Come to Christ in faith. Ang best time na mag-repent is now. Come to Him with repentance. Huwag mo nang patigasin ang puso mo. It might naramdam mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ito para maging kampante ka. Pero tulad ng nasabi kanina, ito ay para mapalambot ang puso mo. Alam natin mabuti ang Diyos. Pero lahat ay may hangganan. May hangganan. Darating ang oras. Huli na pala ang lahat. Kaya ka na lang nagre-repent. Kasi ayaw mong mapunta sa impyerno, which is not a saving faith. Tanungin mo sa sarili mo, hindi ba lumalambot ang puso mo sa mga narinig mo kanina? Di ba lumalambot ang puso mo kung paano mo naranasan ang kabutihan niya? Na ngayon ay buhay ka pa. Pwede kang hindi nagisingin ng mga ilang araw. Ng mga nakaraang araw, pwedeng kunin niya na yung buhay mo. Pwedeng pag inom mo ng tubig, malunod ka. Pagkain mo ng tinola, may sumamang buto. Or maaksidente ka. Pero nakita mo yung kabutihan niya. Na ngayon ay nandito ka pa rin. Naririnig mo ito. Dinako ka niya para marinig mo ang ebanghelyo. Hindi ba lumalambot ang puso mo sa kabila ng pagtanggi mo sa Kanya na patuloy pa rin ang pagpapakita ng pasensya at pagtitiis para lang hintayin ka sa pagsisisi mo? Kaibigan, may hangganan ang Panginoon. Hanggat naririnig pa natin siya. Repent and believe the gospel. Sabi nga sa Psalm 7, no, hindi ba lumalambot ang puso mo na pinipiit niya ang galit niya sa mga tao? Sa binasa kanina, ready na siyang ipukol ang nagliliyab na mga araw, mga fiery darts. Pero dahil sa kanyang forbearance, hindi niya ginawa. He will remain calm, patient. Kahit alam niya, minamak mo siya, makasalanan, at alam niya, we deserve His wrath. Pero He remained good pa rin sa atin. Hindi ko alam kung sino nandito ngayon. Maybe ikaw ay member ng SGRBC o hindi. Pero God is telling you this. Sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga kasalanan, na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Siya'y naparito para sa mga kasalanan at mahihina na katulad mo at katulad ko. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Siya ang humarap ng hatol ng Diyos. Humarap sa cross. Dahil imbes na tayo ang hatulan, siya ang hinatulan. At lahat ng ito ay nangyari sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Siya ang naging curse na resulta ng paglabag natin sa batas ng Diyos. Siya ang namatay para sa lugar natin na tayo ang may deserve. Hindi siya. Kaya come to Him in repentance. Believer ka man o hindi, professing Christian ka man o hindi, come to Him in repentance. It might narinig mo na yung gospel, pero di lang hanggang sa narinig mo.
Pero ito ay para paniwalaan at tayuan at ipamuhay. Parang sa Acts 2:36-39, nung nagpipreach si si Peter ng gospel, pinutol siya ng isang Hudyo. At sinabi, dahil hiniwa yung puso niya no? Humiwa sa puso niya ang ebanghelyo. Nagtanong siya, ano ang gagawin ko? Paano ko magkakamit ang kaligtasan? At ang sagot ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, ang regeneration, ang salvation. Kung may dream ang isang preacher, sabi raw, ito ay isa sa pangarap nila, na habang pinipreach nila ang gospel, may nako-convict at may tatayo. Paano yan? Anong gagawin ko? Kaya mga kapatid at kaibigan, lahat tayo ay tumawag sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Hindi lang doon natatapos. Tinawag din tayo mag-repent at ito ay inutos sa atin ng Panginoon. At inutos din sa atin na i-preach ang repentance. Kasi if we preach repentance, we preach how God forgives. Preaching of repentance is preaching of seeing yourself is in need of a Savior. Kung paano ka nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ang repentance ay hindi perfection. Na pag nagrepent ka ngayon, bukas 100% ka na. It is a change of mind. It is a change of will. It is a change of direction to a new direction. A change of affection. Kung dati ang affection mo sa sin na ito ay pleasurable, ngayon ay distasteful na. Dahil ngayon ay nakay Kristo ka na. Sabi nga ni Steve Lawson, preaching repentance is not perfection but proclaiming Christ. Nawa ay mag-lead ito sa self-assessment ng lahat, ng bawat isang naririto, na maalala natin ang ginawa ni Kristo, kung ano ang cost ng salvation natin. Ito ay by giving His Son to us for the payment of our sin. It is done. It is fully paid. And we have to praise Him and be grateful forever. Huwag natin kakalimutan na yun ang pagkakatiwalaan natin, hindi kung ano ang mga alam natin. Kaya be gracious, mga kapatid. At bilang response, awitin natin ang stricken, smitten, and afflicted